kahit maulan, nandito pa rin tayo para sumamba sa Lord. Excited ba kayo mag-worship kay Jesus? Alam nyo, sa mga pagkakataong ito, talagang nasusubok yung ating pananampalataya. Amen? Pero purihin pa rin ang Diyos dahil pinahintulutan niya na makarating tayo. Although yung ibang mga kapatid natin, siyempre may kanya-kanyang dahilan, pero tayo pinili natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Amen? Isang beses po, pwede ba natin palakpakan pa ang Panginoon sa napakagandang ginagawa niya sa ating buhay? Alam niyo, aawinin natin, alam niyo na itong kanta na to, Open the Eyes of My Heart. Hindi po yung physical na mata. Ang gusto makita natin ay kung paano ang mga spiritual na bagay, kumikilos ang Diyos, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Alam niyo, si Lord, gusto niya mabuksan yung mga mata natin para hindi natin makita lamang yung bagyo, kundi makita natin yung Diyos na kumikilos sa gitna ng bagyo. Na kapag tayo nangihina, makita natin may Diyos na nagpapalakas sa atin. Amen? Amen! Sigaw mo lang, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. For we want to see you, Lord. Gusto niyo ba makita ang pagkilos ng Panginoon sa buhay niyo? Amen! Gusto niyo ba maranasan ang pagkilos ng Panginoon? Amen! Isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Come on, mas malakas pa sa bagyo! Ang ating Panginoon! We praise you, Lord! Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hinahamon, pero patuloy pa rin ang kagalakan sa Panginoon! Amen! Wow! Salamat sa Diyos na buhay! Come on, let's sing together! Let's clap our hands to Jesus! Everybody! We praise you, Hey! Lord! Yes, Lord! Hallelujah! Open the eyes of my heart! Can we lift up our hands? Let's praise the Lord! Yes, Lord, we want you! We want to see you, God! We want to know you more! Open the eyes! Everybody now! Everybody! Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, oh Lord! I want to see you. One more time! Open the eyes of my heart. That you are powerful! Open the eyes of my heart. You are great! I want to see you. I want to see. One more time, kailangan, everybody! Mas malakas! Open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord! Open the eyes of my heart. I want to see that you are our strength, I want to our help. Everybody, one more time! Open the eyes! open the eyes of my heart, We Lord. worship you, Lord! Open the eyes of my heart. I want to see you.
Napakasarap magpuri sa Diyos. Amen. And you know what? In the midst of the storm, in every trials and testings of our life, ang pinakamagandang panghawakan natin ay ang mga pangako niya. Dahil ang pangako niya ay tapat, totoo, hindi nagbabago, patuloy hanggang sa walang hanggan. Amen! Sige, sabay-sabay po tayo, declare natin ang mga promises ni Lord. This is God's blessing. This is God's word to His people. Lift up your hands, open your mouth. Everybody say, God will bless all the works. I will live to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head, not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up history. These benefits I will enjoy. My vindication comes from the Lord. I will thrive like the palm trees and grow strong like cedars of Lebanon. Even in old age, we will still produce fruit. Will remain vital and big. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will live in your presence forever. God will restore my health and heal my wounds. For by the stripes of Jesus Christ, I am healed. God will bless me with many good things. I will experience God's fullness. In Jesus' name. Do you receive it? Do you receive it? Do you believe it? Praise the Lord. Praise the Lord. One more time, can we lift up our hands to the Lord in prayer? Lord, thank you for your presence. You are here in this place, oh God. We just want to thank you that our eyes are open now to see you, that you are mighty, that you are powerful, that you are great, that you are above every storm, that you can do anything, that even in the midst of suffering and pain, we know that you are working all things for our good, Father. Kumikilos ka para sa aming ikabubuti. Kaya Lord, nandito kami para magpasalamat sa iyo. Dahil sa dami man ng aming mga pagsubok, problemang pinagdaanan, patuloy ang iyong katapatan. Patuloy ang iyong kabutihan sa amin. Kaya Lord, pinipili namin sambahin ka sapagkat nararapat kang sambahin. Pinipili namin magpasalamat, magpuri sa iyo sapagkat ikaw ang nagligtas sa amin, O Diyos. Salamat po. At ngayon, Lord, sa mga oras na ito, itinataas namin sa iyo lahat ng aming mga alalahanin. Lahat ng mga problema, lahat ng mga bagabag, lahat ng mga takot, lahat ng mga alalahanin namin sa buhay, Lord. At ikaw ay Diyos na kayang bumuhan sa amin, kayang tumulong. You are our ever-present help. Kaya Lord, sigurado ang tulong mo darating sa amin. Sigurado mararanasan namin ang kabutihan mo. Panginoon, maraming salamat. Tinataas ko po, Lord, ang gawain ito. Salamat sapagkat sa iyong presensya, nandoon ang paglaya. Nandoon ang kagalakan. Narito, Lord, nararanasan namin. Kaya patuloy kaming aawit. Dahil meron kaming Diyos na kumikilos sa aming buhay. Meron Diyos na gumagawa ng mga himala, mga dakila, mga bagay na hindi maipaniwala. Ikaw na higit pa, Lord, ay magagawa mo sa aming hininginan isipin. Kaya Lord, umaasa kami, pagpapalain mo kami ngayong araw. Umaasa kami, mararanasan namin ang kabutihan mo. Mararanasan namin ang kagalingan mo. Mararanasan namin ang paglago. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito, O Diyos, patuloy namin tinataas sa panalangin, mga awitan, papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Everybody shout to the Lord! Amen! Amen! Kaya niyo ba magpuri sa Lord? Kaya ba ba? Walang imposible! Bigyan na natin eh! Yes, Lord! Nothing is impossible to you.
sa Panginoon. Alam ko mga kapatid, sa buhay natin, maraming mga pagsubok. Tama ba? Hindi tayo makaiwas doon. Maraming pagkabasag, pagkabigo. Pero sa mga pagkabasag na yon, tulad ng isang clay o ng luwad, yung putik na nasa kamay ng magpapalayok, ganun din tayo. Kaya tayong buuin, ayusin ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya kung may nararanasan tayo ngayon na pagkabigo, mga pagsubok, pagkabasag, itaas mo yan sa Panginoon. Dahil siya ang tanging may kakayanan na buuin ka sa pagiging mas matatag at kapakipag-nabang sa kanyang harapan. Hallelujah! Kaya patuloy natin purihin, sambahin ang ating Panginoon. We praise you, Lord. We worship you, all these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. We worship you, Lord. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost,
Jesus ay sapat na para sa amin. Patuloy, Lord, na punuin mo kami, O Diyos, ng iyong presensya. Punuin mo kami, Lord. Thank you for the contentment. Thank you for the filling of the Holy Spirit. Thank you for the joy in our hearts. We're experiencing peace in the midst of the storm. There's calmness even though there's problems. You are enough. You are more than enough for us. Jesus. Oh Lord, you are more than enough. You're the one that we need. There's no one like you, God. Sing this together. Is that true? Totoo ba yun sa atin? One more time, can we sing that together? He is our reward. Christ is my reward, and all of my devotion. Yes, Lord, you are enough for us. Now there's nothing in this world. Have you ever experienced that? Jesus is the only one who can satisfy our souls. Through every trial, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Tell the Lord. Oh, everything I need is in you. Yes, Lord. Everything I need. That's my only hope. It's the joy of my salvation. That's right. Thank you, Father. Every soul
mga kapatid, anumang bagyo yan, pisikal na bagyo man, mataas na baha, walang makapaghihiwalay sa lahat ng umiibig kay Kristo. Kaya ngayong umaga, alam mo, lahat tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon kahit may mga bahang sinoong, talaga naman patuloy ang pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya thank you, Lord. Patuloy natin ibigay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon sa ating mga kapatid. Come on, church, let's go now. Let's greet one another. Kamusta ka? Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka? Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka? Ako'y mabuti naman. Ako'y mabuti naman. I'm alright. Yes, I'm okay. How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm alright. Yes, I'm okay. I'm alright. Yes, I'm okay. Praise the Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Continued worship. That's Pastor Roman, Sister Men, and Sister Joy. To continue worshiping our Lord Jesus for today. Salamat sa ating Panginoon. Even our online church, kung ikaw ay naitag for the very first time, kahit new blessing. At salamat sa mga kapatid natin. Kung dala niyo yung mga anak nyo, ayan, mga tayong kids church sa likod. Ipapunta po natin lahat sila doon. Thank you, Lord. At maulan at malamig na umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ang lamig ng umaga, pero pawis na pawis tayong lahat sa pagpupuri sa ating Panginoon dahil damang-dama natin ang kanyang pag-ibig. Kaya naman hindi ko na papatagalin, mga kapatid. Isa sa mga kapatid natin ang magpapatotoo ngayon ng kanyang napakabuting mga ginawa ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Thank you, Lord, dahil siya na ang magbabahagi. I'm so excited to hear her testimony this morning. Let me call on Sister Jenny. Thank you, Lord. Sister Jenny, ano bang meron? Thank you, Lord. We're so excited na marinig ang testimony mo. Napakabuti ni Lord. Thank you, Lord, po. Pala nakakakawa po. Ay, dito na po sa Thank you, Lord. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa ating butihing pastor at may bahay na Sister Isabel. Ito na nabubulog na po ako. Ako po si Sis Jenny, o kilalang Sis Jelay. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon makatayo sa inyong harapan upang magpatotoo ng kabutihan at katapangan niya sa buhay ko. Taong 2021, natagpuan po ako ni Lord sa pamamagitan ni Sis Novi. Nakita ko po ang post niya tungkol kay Lord. Minessage ko siya at ibinahagi niya sa akin ang gospel at pinag-pray. Doon nagsimula ang journal ko kay Lord. Palagi niya po akong tinatag sa OPM. At ini-invite din sa Sunday service. Pandemic days po noon, kaya hindi po talaga ako
makapunta sa invitation sa church ko na ito. Marami po akong past at hindi magandang karanasan. May kinakasama po ako dati at madalas po kami nag-aaway. Pinipigilan niya rin po ako makinig at matuto patungkol kay Lord. Binubuli din po ako ng mga kamag-anak niya at pinagtatawanan dahil gabi-gabi nila akong nakikita nanonood ng OPM. Nagtataas ng kamay, sumasamba at sumasabay sa panalangin ni Pastor. Pero nagpatuloy pa rin po ako at doon ko napansin na habang lumalalim ang relasyon ko kay Lord, lalo rin dumadami ang pagsubok. Nawalan po ako ng trabaho. Buntis po ako noon sa ika-4 kong anak. Binubugbog po ako ng partner ko. Gusto ko na rin pong tapusin ang buhay ko. Dahil pagod na ako. Pero niligtas po ako ng Diyos sa tuwing nagtatangka ako. Pagkatapos po mga anak, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon namin. Kapos pa rin. Bilang isang ina, kailangan kong kumilos para sa anak ko. Kaya nag-apply po ako bilang domestic helper sa Brunei. Hindi po naging madali ang proseso. Maraming paghihintay, kaba, pangamba, pero araw-araw na nalalangin. Lord, bigyan mo ako ng lakas, tulungan mo ako. After 8 months ng paghihintay, nakita ko po ang provision ng Diyos. Noong September 2022, ibinigay ni Lord ang ticket ko papuntang Brunei. Binigyan ako ni Lord ng mabuting amo kahit sila po ay Indian, Muslim. Bawal po sa kanila ang Bible. Patago po akong nagbabasa ng Bible. At nag-journal, patuloy pa rin po akong nakakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng OPM at Sunday service online. Thank you, Lord. Hindi ako binigyan ni Lord, hindi ako pinabayaan ni Lord kahit nasa ibang bansa ako, kasama ko siya palagi. Unti-unti pong lumalim ang relasyon ko sa Panginoon. Mas lalo ko po siyang nakilala, mas lalo ko siyang minahal, pinuri at sinamba. 3 buwan na ako noon sa Brunei at plano namin magpakasal ng dati kong partner. Pero nalaman ko, niloloko niya pala ako. Sa sobrang sakit, sa sobrang sakit, nagmakaawa po akong ayusin namin ang aming relasyon. Pero hindi po pinahintulutan ni Lord na mangyari iyon. At doon ko na-realize, iniligtas pala ako ni Lord sa isang bagay na makakasakit para sa akin. Doon ko naramdaman ang pag-ibig ni Lord. Totoo ang sabi. Sa mga awit 34:18, ang Diyos ay malapit sa pusong nasasaktan. Mahal ako ni Lord at meron siyang magandang plano sa akin. Ayaw niya akong paulit-ulit na nasasaktan. Sa totoo lang po, hindi madali ang mag-ibang bansa. Mahirap po ang malayo sa pamilya. Pero nagpapasalamat ako dahil andyan ang mga kapatiran natin na patuloy na nananalangin para sa akin. Lalo ng ating prayer warriors. Dumating ang panahon sa pahintulot po ng Diyos, pumasok po ulit ako sa isang relasyon. Nasa Europe po siya ngayon. LDR po kami at hindi pa kami nagkikita. Simula nung naging kami. Siya po ang ginamit ni Lord para makatulong sa pangangailangan ko, lalo na sa application ko papuntang Europe. Fast forward po noong 2024, natapos po ang kontrakto sa Brunei at nakauwi ako ng Pilipinas sa tulong ni Sis Michelle. Nakahanap ako ng matitirahan sa Taguig. Pero dahil mag-isa ako roon, pinatira muna ako ng partner ko sa Cavite, kasama ang mami niya. Hindi ko po inaasahan na malapit pala ang bahay nila sa bahay ni Sis Novi at ni Pastor. Doon ko nakita ang kamay ng Diyos sa bawat detalye ng buhay ko. Unti-unti niya akong ibinalik sa lugar kung saan mas lalo akong
malalapit sa Kanya. Nagpapasalamat po ako sa Montoya family at kay Tita Beng. Tita Beng, masarap magluto araw-araw po. Nung nasa Brunei po ako, may pinakit na carpet si Lord sa panaginip ko. Nakatapak ang isang paa at realize ko po, carpet po pala ng church natin dito. Sobrang nakakamangha po si Lord. Amen. Ang plano ko po noon ay makapunta agad ng Europe pagkatapos ng Brunei. Pero dahil sa pagmamadali, 3 beses pong na-reject ang application ko. Sobrang sakit po noon. Madalas na rin po kami nag-aaway ng partner ko. At minsan pinipigilan niya akong mag-church. At lagi na rin mainit ang ulo ng mami niya sa akin. Pero kahit maraming distraction at pagsubok, nagpatuloy pa rin ako kay Lord. Tumigil po muna ako sa pag-a-apply sa Hungary. Dahil natakot ako ma-deny ulit. Masakit po kasi ang 3 rejection. Pero sa season na iyon, doon ko mas inila ng oras kay Lord. Noong January 2026, nakasali po ako sa prayer and fasting at Holy Spirit baptism. Doon ko po naranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Pinaalala niya sa akin, anak, magpatuloy ka lang sa akin. Huwag kang bibitaw. Doon po ako naging bahagi ng discipleship lesson namin ni Sis Maricel. Thank you Lord sa buhay mo, sis. At naging part din ng women's ministry. Papasalamat din po ako sa buhay ni Pastor na patuloy akong kinukumusta at pinapanalangin. Noon po kasi, kapag nakita ko si Pastor, natakot po ako. Tapos, parang hinakot po niya ako. Pero natanggap ko na sa buhay ko si Lord, ako na po yung lumalapit sa Kanya. Tapos, Pastor, pag-pray mo ko, masarap pakiramdam. Masarap po ang pakiramdam ko, magaan po bago ko umuwi. Napunta po ako, dito po, tutuloy po natin. Pero tumating po ulit ang pagsubok, nawalan po ng trabaho ang partner ko sa Europe. Wala niya rin akong allowance at makain. Nanalangin din ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na nakakaalam ng pangangailangan ko. Bigyan mo ako ng source of income at doon kumilos ang Diyos. Napunta po ako sa isang automotive parts manufacturing company sa Dasma, Mitsuba po. Hindi sila hiring noon. Nagulat ako dahil natanggap ako ng walang kahirap-hirap at pinag-start na ako. Pero tumating ulit ang pagsubok. Habang oras ang trabaho ko, halos hindi na ako nakapag-church. Sobrang pagod na rin ang katawan ko. Namamagaan pa ako. At nagpa-laboratory ako. Nakita may problem sa kidney at puso ko. Doon ako nanlumo. Paano na makakapunta sa Europe nito, Lord? May sakit na ako. Wala pa ako kasiguraduhan sa kinabukasan ko. Niremind ulit ako ng ibang kapatiran natin. Kagaya nila, Sis Ellen, Sis Lola. Ayan sila. Na mag-church ulit. Pagkatapos ng 6 months contract ko sa Mitsuba, nag-church ulit po ako. Nagpapasalamat po ako kay Sis Isabel na patuloy din nananalangin at nagmamalasakit sa akin. Sa tulong ng Diyos, unti-unti rin bumuti ang kalusugan ko sa tulong ng Herbalife. And thank you, Lord. Ngayon po ako. Matapos ang lahat ng rejection, sakit at paghihintay, muli ako nag-apply papuntang Hungary. Pero iba na ang puso ko. Sabi ko, Lord, kung ito ang kalooban mo, bubuksan mo ang pinto. Pero kung hindi, tulungan mo akong tanggapin ang plano mo. Doon ko natagpuan na ang tunay na faith ay hindi lang sa pagtanggap na gusto natin, kundi pagtitiwala sa Diyos, ano man ang sagot niya. Nitong June, sa prayer and fasting, pinakita ni Lord sa akin ang Hungary. Nakita ko ang mataas na building at sinabi niya sa akin, anak, may inihanda ako trabaho para sa doon. Hindi ko po alam kung paano nangyari iyon. Pero pinili ko magtiwala at isang araw, habang pauwi ako ng bahay, may tumawag po sa akin. Ang sabi, congratulations, you are selected to work in Hungary.
po agad ako naniwala. Naisip ko, baka scam lang ito. Dahil sa daming rejection na naranasan ko. Pero pinuntahan ko pa ang office para makasiguro. At doon ko nakita na totoo, napili ang application ko. Purihin ng Panginoon. Agad po ako nagasikaso ng mga requirements. Doon ko po naunawaan ang Romans 8:28 na sinabi, at alam natin ng lahat ng bagay ay kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya ayon sa Kanyang layunin. Ginamit pala ng Diyos ang bawat season para hubugin ang pananampalataya ko at ihanda ako sa Kanyang plano. At doon nagpa-medical po ako. Nang nagpa-medical po ako, naranasan ko ang isa pang himala ng Diyos. Ang dating findings na may problema ako sa kidney at puso ay naging normal. Lahat ng result, pinagaling po ako ni Lord. Amen. Ang Diyos na nagbibigay ng pangako ay siya rin Diyos na nagbibigay ng katakasan upang mangyari ang kanyang plano. Hallelujah. Sa agency po na halos mga professional na tao ang kasabayan ko, naliliit po ako. Dahil sa totoo lang po, grade 5 lang po ang natapos ko. Pero doon ko nakita hindi limitadong edukasyon o background kapag ang Diyos ang pumilos. Isang piloto po ang nag-interview sa akin sa Pidos. Tinanong niya ako, Miss Jenny, ano ang may papamahagi mo bilang isang ex-abroad? Paano mo natapos ang kontrakto? At ang sagot ko po, isa lang po ang mayroon ako. Mayroon po akong Diyos na hindi ako pinabayaan. Baon ko po ang salita ni Lord at palagi ko siyang kinakausap sa panalangin para bigyan niya ako ng tapang at lakas. At na-bless po ang lahat ng nakarinig. May mga pagkakataon na tinatawag po nila ako para ipag-pray sila. At nagsisend din po tayo ng Bible verse sa GC ng mga OFW. Dahil naniniwala ko kung saan man tayo dalhin ng Diyos, dala natin ang presensya niya at ang pagkakataon na maniniwanag para sa iba. Sa ngayon po, natapos ko ng lahat ng requirements ko. At nakapirma na rin po ako ng contract. Nakakamangha si Lord dahil ang work experience ko dito sa automotive, ayun pala ang gagamitin niya bilang daan para sa susunod ng trabaho sa Hungary. Mga kapatid, flight ko na rin po papuntang Hungary ngayong August 19. Hindi man naging madali ang journey ko. Maraming luha, rejection, at pagkakataong gusto ko ng sumuko. Pero hindi sumuko ang Diyos sa akin. Hindi pala sayang ang paghihintay at mga saradong pinto dahil minsan inililigtas lang tayo ni Lord sa maling pinto para inanda tayo sa tamang pinto. At sabi sa Pahayag 3:18, kapag ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang kapagsasara ninuman. Si Lord hindi ang Diyos ng breakthrough. Siya rin ang Diyos ng proseso, restoration at himala. Dahil walang imposible sa Kanya. Amen. God is good all the time. Maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig at humihingi po ako ng panalangin para sa aking safe life. Salamat po sa inyong mga panalangin. Pagmamahal at sa mga buhay ng bawat isa. Tunay na ginagamit ng Diyos ang bawat isa upang maging pagpapala sa buhay ng iba. Sarado ng Diyos para mas makita niya kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Unang-una na doon yung kagalingan. Inayos muna ng Diyos ang kanyang health bago siya umalis at pangit naman kung doon siya magkakaroon ng mga sakit, di ba? Pero inihanda talaga siya ng Diyos para mas lalo siyang maging malakas, mas lalo siyang magtiwala sa Panginoon at mas lalo siyang maglingkod. Kaya yan, thank you Lord. Mga kapatid, ako nga pala ulit si Brother JB at binabati ko yung ating mga online viewers sa Japan, sa Canada, sa Greece. Yan, good afternoon, Brother Reggie, Sister Pat sa US, sa Alaska, Tita Marivic, yan sa inyong family, kay Frances. At bago tayo mag-start mga kapatid sa ating giving, may tanong muna po ako sa inyo. Yan, sino dito
na utusan ka na sa isang malayong lugar na hindi mo pa napupuntahan para bumili ng gamit or ng kung anong bagay ito. Yan. Sino dito na utusan ka na? Yung tipong malayo sa bahay nyo. Si Harold, saan? Saan lugar yan? Sa palengke, no? Ang layo na eh. Sino pa? Yung iba, Antipolo, lalo na sa mga mga nagnenegosyo, na tipong talagang susuungin ang baha, bagyo, makapunta lang. Kasi nandun yung yung negosyo di ba? At ako naman, kaya ako na-share yun sa inyo. Isang beses kasi, si Mama Ningning, parang 11 years old yata ako noon, 11 to 13 years old, nautusan niya ako sa isang malayong lugar na bumili ng controller ng PS2. Familiar ba kayo doon? Kasi may nagpapalagay po kasi sa amin ng PlayStation 2 na hinulugan ng piso-piso. Mga batang 20s pababa na pinanganak, alam niyo yun. At ako naman, sabi ko, sige, saan ba yan? Kala ko malapit lang kasi tapat lang kami ng palengke. Tatawid ka lang. Sa Raon, sino dito familiar ka sa Raon? Yan, sa Santa Cruz, Manila. Napakalayo nun. Sa edad ng 11 years old, papupuntahin ka doon ni Mama para bumili. At sabi ko, bakit ako? Kasi sabi ni Mama Ningning, sayang naman kasi yung ibabayad ko sa tao. Kung sa'yo na lang, mas maganda pa, kumita ka pa. Sabi ko, magkano ba yan? Yan, may tanong na gano'n, magkano ba yan? 500 daw. Di ba, napakalaki na nun. Para sa 11 years old na bata, napakalaki na nun. Sabi ko, paano ba pumunta doon? Nanghingi ako ng instruction kasi kung pupunta lang ako doon, hindi ko alangan naman lakarin mo yun. Sabi ni Mama, ganito, may instruction siya, wala pang Google Map nito eh. Di ba, pag Google Map mo, may lakad na kasi, sasakay, na LRT, may mga ganun. Noon, wala pa. Sabi dito, pag lumabas ka ng Coastal Road, sasakay ka ng Santa Cruz, Manila. Di ba? Yung nanay ko pa yung naging Google Map, di ba? Sabi niya, pag sumakay ka doon, magbabayad ka syempre, hindi ka pwede mag 1, 2, 3. After noon, pagbaba mo ng Santa Cruz, kasi magbababaan na lahat ng pasahero, alam mo na, nandun na. May makikita kang fountain, tapos may simbahan, bumaba ka na doon. Sabi ko, hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa nakikita, pero sabi ko, sige, sabi mo eh. Di bumaba ako. Pagkababa mo, lakad ka sa LRT Carriedo Station. Sabi ko, malayo ba yun, Ma? Doon sa bababaan ko. Malapit lang. Alam naman namin yung mga nanay na pinapalakas yung loob eh. Malapit lang yun. Sige, sige. Kumbaga, yung tingin ko, 500 pesos to. Matik. Yung papunta ko ba, syempre may kaba. Hindi. Ang mindset mo, 500 to. E di, pagbaba ko doon. Pagdating mo sa LRT Carriedo Station, magtanong ka sa mga tao doon kung saan yung Raon. Hindi ko naman kilala yung mga tao doon. Mamaya, saksakin ako bigla yan eh. Di ba? Pero sabi ko, sige, ayun yung instruction. Pagkatanong ko, kaya saan po ba yung Raon? Kasi sabi ni Mama, lahat ng mga controller, lahat sa video okay, yung mga mic nandun na yun. Nagtanong ako, di lakad ako, malapit lang pala siya. Tapos nandun na lahat ng bilihan ng controller ng PS2. Siyempre, sabi ko, Ma, paano naman ako uuwi pag nakabili na ako? Sabi niya, ganun din, babalik ka uli doon sa fountain, na may parang kabayo, simbahan, doon ka uli sasakay. Ang sasakyan mo naman, 13 Martires. May instruction pa din. At sabi ko, ang galing, no? Ang maganda doon, mga kapatid, nakauwi po akong ligtas. Yan. Kasi may instruction eh. Isipin natin kung paano nagmagaling na lang ako. Hindi, alamang na lang yung sasakyan ko kasi alam ko dito eh. Maliligaw ako, tama? At kaya ko naman na-share yun sa inyo. Kasi dito sa Isaiah chapter 48, verse 17, sabi ng Diyos sa mga tao, ganito ang sabi ng banal na Diyos ng Israel. Ni Yahweh na siya iyo'y tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. Alam niyo mga kapatid, may instruction ng Diyos sa mga tao na pinili niya. Ano ba yung bayan na pinili niya? Israel, tama. Kasi mahal na mahal ng Diyos to eh. Kung ano yung gusto ng Diyos, gagawin niya para hindi sila mapahamak. Kasi ang mga tao noon sa Israel, napakatigas po ng ulo. Pag sila bine-bless ni Lord, tumatalikod sila sa Panginoon. Kasi punong-puno sila ng kayamanan eh. Kumbaga, maalwan yung buhay nila.
Kaso, kapag sila sinasakop na ng mga kaaway, lumalapit ulit sila sa Diyos. Kaya ang instruction ni Lord sa kanila, ako ang iyong Diyos na si Yahweh, tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Alam nyo, gusto naman ng Diyos talaga na pagpalain ang bayan ng Israel, ng mga Israelita. Kaso, hindi sila sumusunod. Gusto ng Diyos na sunod-sunod yung pagpapala. At sino dito gusto mo yung pagpapala ng Diyos sunod-sunod sa buhay mo? Yan. Ang gusto ng Diyos, susunod tayo. Sabi mo, susunod tayo. Alam niyo, sa buhay natin, ganun din eh. Maraming beses na tayong naging matigas yung puso, lalong-lalo na sa pagbibigay, Lord. Sa susunod na lang kasi mas inuuna yung mga escalator, yan, wifi, di ba? Mga Meralco, ano pa, Maynila, inuuna natin yan. Pero sabi ng Diyos sa Isaiah chapter 48 verse 18, kung sinusunod mo lamang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Sabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Pagpapala sana'y dadaloy, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. Kung hindi tayo nakasunod last week, nung mga nakaraang buwan, kapatid, ito na yung pagkakataon para maranasan mo ang pagpapala ng Diyos. May instruction siya sa ating buhay ngayong araw. Sabi ni Lord, susunod tayo. Ang dapat natin gawin sumunod tayo sa salita ng Panginoon. May instruction ng Diyos. At pangalawa, kapag nakasunod tayo sa pag-iikapo, magtitiwala tayo. At kapag nagtiwala tayo, mararanasan natin ang tuloy-tuloy na pagpapala sa ating buhay. Amen ba yan, mga kapatid? Kaya pag itaas na natin yung ating mga ikapo, kalimutan na natin na hindi tayo nakasunod last week. Ang importante, makakasunod ka ngayong araw na to. At yung pagpapala, dadaloy at tuloy-tuloy. Kaya taas na natin ang ating mga ikapo. Hallelujah. Thank you, Father. Panginoon, maraming salamat po sa mga patotoo na aming naririnig. Salamat sa katapatan mo, salamat sa kapangyarihan mo. Lord, tulungan mo kami na patuloy na magtiwala, makasunod sa pag-iikapo ang pangako mo, ang instruction mo sa amin, Lord. Pagpapala na tuloy-tuloy sa aming buhay at mga bukas na pinto ang ipagkakaloob mo sa amin. Kaya Lord, itong mga ikapo na ito, pagpalain mo at patuloy na maitaas ka sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Yes. Nag-feedback. Genesis? Where's Genesis? Okay, dito na ang aming kapatid. Isang pagpalang ng hari po sa ating lahat mga kapatid, bagamat may bagyo tayo. Salamat sa Diyos at narito tayong lahat upang magpuri sa ating banal at makapangyarihang Diyos. Kaya ngayong tanghali, samahan niyo po kami umawit. Ang title po nito, Buhay Sa'yo! Amen? Hey!
hallelujah.